lang ulit namin mararanasan ang hindi kompleto ngayong bagong taon. Pero masisigurado ko na magiging masaya ang bawat isa. Ito ang kaganapan sa amin nung sinalubong namin ang bagong taon. Hindi kompleto pero masaya. At syempre, hindi mawawala ang simpleng handaan kapag nagsasama-sama. Kaya ngayon, lahat kami ay abala sa paghanda ng aming kakainin sa pagsalubong ng aming bagong taon. Maaga pa lang nagready na kami ng aming lulutuin. Ito ang ate ko ay abala na sa paggayat ng rekado. Habang ako naman dito, abala na din sa pagkayod ng buko para sa gagawing salad. Habang nag-enjoy nga ako dito sa pagkayod, itong si Papa dumating. Sabi nga niya, siya na lang daw magtutuloy kaya pinaubaya ko na lang. Tapos nga ng ilang minuto, ito namang ate ko ang pumalit kay Papa. Kaharap niya pa nga dyan si tita at yung isa kong kuya. Di ko nga alam kung anong pinagkukantuhan nila dyan, ang saya-saya nila. Ako naman dito, agad ko na ding inasikaso ang pagsaing. Malaki nga yung kaldero dyan kasi alam nyo na marami kami. Medyo niramihan ko na nga din yung sinaing ko dyan para siguradong hindi na magkukulang. Dito ko na nga din hinugasan sa jug kasi nga iniigib lang talaga din ang tubig namin dito sa bahay. May poso nga sana kami dito sa bahay kaso nga lang sa tagal ng panahon ay bumigay na din kaya pinatanggal na lang nila Papa. Nagpakuha na nga lang din pala ako dyan ng timba para masahod ko yung pinaghugasan kasi nga sayang pwede pa yun gamitin. Pagtapos ko ang hinugasan yung bigas agad ko na rin isinalang dito. Habang hinihintay nga naming maluto yung sinaing. Itong mga pamangkin ko siguro nga gutom na kaya nagpalaman na rin yung ate ko ng tinapay. Ako nga din dyan gutom na ako, di ko na matiis kaya nagpalaman na rin ako. Diba kaya gaya lang. Itong ang pamangkin ko, inaayos na rin dito yung pag-iihawan ng isda. Dito pala namin ginanap ang bagong taon namin sa dating bahay namin. Mabuti nga dito nila naisipan magsama-sama para sumaya naman ulit itong bahay kung saan namin nakasama ng matagal na panahon si Mama at si Papa. Ito na lang kasi yung pagsasama namin na dito ginanap ulit. Naalala ko nga dati nung nabubuhay pa si Mama, walang Pasko at bagong taon na hindi namin ginanap dito. Pero simula nga nung nawala na si Mama, halos wala na ring masasayang kaganapan sa bahay na to. Kumbaga, naging malungkot na tong bahay. Hindi tulad dati na masaya at kompleto. Halos lahat kasi kaming magkakapatid ay may kanya-kanya ng buhay. Sa 17 nga na yon ay ako na lang ata ang walang asawa. Char. Ito ang sinain ko dito, hindi ko na malayan, wala ng tubig. Kaya nga nahilaw. Habang inaasikaso ko nga yung sinain ko dyan, ito ang kapatid kong bunso dito ay abala na rin sa pag-ihaw ng isda. Habang ito namang pamangkin ko ay abalang-abala sa kanyang turotot. At ito pa nga yung iba, nandito pa sa taas ng tricycle. Ay naku, wala pang alas 12, nag-iingay na sila. Si Ate Lan, abalang-abala dito sa mga kakailanganin para sa mga susunod na lulutuin. Ayun nga si Papa, hindi pa tapos sa pagkain ng buko. Eto nga, sa wakas, may naihaw na rin kaming isda. Tapos na nga din kayo din yung buko, kaya ito nga, inasikaso na rin ng dalawa kong ate yung paggawa ng salad. Ito nga si Tisoy ay hindi pa tapos sa pag-ihaw. Mukhang masarap yung inihaw, grabe nakakatakam. Yan nga, patapos na rin yung salad gawin. At ito namang isa kong kuya ay pinalitan yung bunso. Ito nga, abalang-abala si Ate Lan dito sa pagayat. Ito na nga pala yung naihaw namin. Medyo malapit-lapit na rin sa katotohanan. Sinunod na ang lutuin ni Ate Josie yung spaghetti. At syempre, tinulungan na rin siya ni Ate Lan magluto. Pag nga nagtutulungan ay mapapadali talaga ang gawain. Biglang umulang dyan kaya itong pamangkin ko at kuya ko ay nagpahayang na lang para may tuloy yung iniihaw. Ito ang mga pamangkin ko dito abalang-abala sa panonood dito sa cellphone. Mga bata talaga ngayon, di mo na makikitang naglalaro. Nakatutok na lang sa cellphone. Nga sa wakas, pagtapos lutuin ng spaghetti ay tapos na rin lutuin yung pansit. Ito nga si Papa, sinasaid niya pa yung natira sa kawali kasi nga masarap daw yan. Tapos nga ng pansit ay sinunod naman ng ate ko ang pagprito ng chicken wings. Ito nga yung naluto namin. Ito nga yung spaghetti, di ko nga alam kung anong nangyari dyan, bakit kalahati na lang. Syempre, ito na nga yung inihaw natin at meron pa tayong ipiprito dito. Yung isda nga na yan ay galing lang sa fish pond ng ate ko. Yan yung si Ate Lan, abala sa pagtimpla ng juice at ito nga yung gulaman na ilalagay niya dyan. Ito ang isa kong ate, pumalit na rin dito para sa pagprito kasi nga pagod na rin yung isa kong ate. Salamat kay Lord dahil kahit papano ay meron tayong handa ngayong bagong taon at sana pagpalain niya pa yung mga taong nag-prepare nito para sa ganun ay mas marami pa tayong handa sa susunod na taon. Syempre ganun din sa mga walang handa, sana ay pagpalain sila para sa susunod ay may handa na sila. Tumawag nga dyan yung pamilya namin sa
Tarlac. Kaya ayan, tuwang-tuwa si Papa dahil nakita niya yung mga apo niya doon. Sabi ko nga magiging masaya itong bagong taon na to kahit hindi kami kompleto dito sa bahay. Dahil ang mahalaga ay walang may sakit sa amin. Kaya salamat Lord dahil hindi mo kami pinabayaan sa loob ng ilang taon na lumipas bago ulit magbagong taon. Salamat dahil na kahit napakarami na namin pinagdaanan ay kinaya namin dahil nandyan ka. Salamat Panginoon sa bagong taon, sa bagong buhay. Salamat sa pamilya na ito. Simple pero masaya at siguradong hinding-hindi ko makakalimutan. Happy New Year! Diba lang? 1, 2, Nay, marami Kadilim. ibang pose. Sige, okay lang, iba-ibang pose. Oh, isa pa. Masaya, masaya. Oh, isa